Nagbigay naman ng suporta ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa draft substitute bills na isinusulong sa pagkakaroon ng 4-piece management and support structures at project management offices. Kasama din dito ang pagtatatag ng bureau para sa 4-piece. Ang detalye ay hatid ni Faith Santiago. Bilang main proponent na unang magbahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, dito ikinomenda ng ahensya ang mga may akda ng panukala at iginiit na in harmony o nagkakaisa sila sa layunin ng Substitute Bill 8647, gaya ng pagtatag ng dedicated bureau para sa 4-piece. Ayon naman sa Department of Health o DOH, fully aligned ang objectives ng substitute bill sa RA 11223 na nagtitiyak ng equitable access sa kalidad at abot-kayang health services para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa mahihirap at nasa marginalized sector. Iminungkahi din nila ang integration ng data system kasama ang Community-Based Monitoring System o CBMS at iba pang national agencies upang masiguro ang evidence-based planning, efficient targeting at improved health service delivery. Kaysa din dito ang Philippine Statistics Authority o PSA at sinusuportahan ang paggamit ng CBMS data para sa pre-identification ng potential 4-piece beneficiaries base sa RA 11315 o CBMS Act. Gayun din inirekomenda nila ang paggamit sa National ID Authentication Services para maiwasan ang duplicate records at encoding errors. Tinitiyak naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagbibigay ng technical guidance sa interoperability standards, data governance at cybersecurity, maging ang pagsuporta sa paglikha ng secure, scalable at user-centric platform para sa mas maayos na coordination ng DSWD offices at stakeholders. Samantala sa panig ng Department of Budget Management o DBM, maaaring lumaki ang fiscal budgetary requirements ng DSWD kung ika-classify ang mga regional, provincial needs at city-municipal links coordinator ng 4-piece bureau bilang empleyado nito. Kaya naman iminungkahi na maaaring maging alternatiba ang pakikipagtulungan sa LGUs. Magiging tulad naman sa mga national government employees ang additional compensations, allowances at benefits at sasailalim sa review at evaluation ng ahensya ang progressive regularization ng plantilla positions ayon sa civil service at iba pang compensation laws, rules at regulations. Nagbigay din ng mensahe si 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan kaugnay dito. Tingin ko po ay kailangan i-classify natin. Yung highly urbanized cities, may mga positions yan sila. Yung first-class province, mayroon yan sila. Pero yung mga mahihirap na mga cities and municipalities, baka mahirapan tayo. Kaya kailangan siguro i-classify natin kung saan ang pwede, kung saan ang national government ang papasok. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.